Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Manila to, it's hindi po tayo nakalive today. Dito sa isyong ito ay ine-record na lang natin kasi maikli lang naman itong ating pag-uusapan. Sapagkat ito pong si Nanay Christy Fermin at ito pong si OG Diaz ay nagsalita na tungkol sa kasong isinampa ni Iyaking Bea Alonso na cyber libel laban dito sa dalawang pinagpipitagang mga showbiz columnist at reporters, mga kababayan. At ano ba? Ano bang sinampang kaso ni Bea Alonso? Ang alam ko, mga kababayan, nagsampa siya ng cyber libel complaint dahil di umano dun sa sinabi ng dalawa na hindi nagbabayad ng maayos ng buwis. Etong si Bea Alonso. Ayan po ang pagkakaalam natin sapagkat mismong si OG Diaz at si Nanay Christy Fermin na hindi pa nila natatanggap hanggang sa ngayon yung detalye ng kasong isinampa sa kanila. Pero nagsalita na si OG, mga kababayan. Ito sa ating screen. Pakita ko sa inyo. Alright. Itong si si OG Diaz, basahin ko lang yung kanyang statement regarding the case filed by Bea Alonso. Sabi niya, humingi ng paumanhin humingi ako ng paumanhin, sabi niya, sa kanyang mga kasamahan sa entertainment media. Hiningan daw kasi siya ng pahayag ng mga ito sa criminal case na cyber libel na isinampa ni Kapuso actress Bea Alonso laban sa kanya, kay Christy Fermin at sa iba pa niyang mga kasamahan. Hindi man ito ay direktang tinukoy sa kanyang IG story ngayong araw, pero yun ang lumalabas na tinutumbok niya. Ayon sa komedyante, ayon kay OG Diaz, na unawaan daw niya ang pangangailangan ng press para sa patas na pagbabalita, pero unfortunately hindi pa rin siya makakapagsalita sa ngayon kasi wala pa nga wala pa nga yung detalye. So sabi niya, pasensya na sa lahat ng reporters na tumatawag at para maging balanse ang kanilang report. Naintindihan ko kayo kung ginangarag kayo ng news desk o ng editor ninyo, sabi ni OG. Kapag natanggap niya raw ang kopya ng reklamo ay saka pa lang siya magkakapagbigay ng saloobin tungkol sa issue. Makakarating din naman sa amin yan para sagutin sa takdang panahon. Tila magaan din ang pagtanggap niya sa bagay na ito dahil nakuha pa niyang ulitin ang hirit niya sa kanilang online show na YouTube noon na sina Bea at ex-boyfriend na si Dominic Roque pa rin daw ang gusto niyang magkatuluyan sa huli. Alam niyo guys, kasi sa totoo lang, hindi mabigat itong kasong ito. At talagang babaliwalain lang ito ni Nanay Christy at ni OG Diaz kasi unang-una, public figure si Bea Alonso. Public figure at saka wala naman talaga silang malis, actual malis na gusto nilang siraan si Bea, kundi nag-report lang sila base dun sa mga bali-balita. So, napakababaw. Sabi nga nila, ito si Bea Alonso masyadong balat sibuyas Kumbaga, iyakin ba? Kung ikaw mag-aartista, huwag ka magiging iyakin, huwag ka balat sibuyas. Kaya kung ayaw mong ikaw ay pag-usapan, huwag ka na mag-artista. Di ba? Kaya kapansin-pansin na pinagtatawanan lang nila at binabaliwala lang nila itong kasong isinampalaban sa kanila. Pero ito sabi ni OG, ayoko nang magpaka-plastic tulad ng lagi namin hinihili sa OG Diaz Showbiz Update. Sila pa rin ang gusto namin magkatuluyan sa ending. Habaga, parang sa totoo lang kasi binaliwala lang nila etong isyong ito. At ito na mga kababayan, pakita ko na rin sa inyo, nagsalita na rin si Nanay Christy Fermin tungkol dyan. At ito, pakinggan na natin. Ayoko rin magsalita in behalf of Nanay Christy Fermin. Baka alam niyo naman yung iba, mga sinasabi. Siyempre, pagtatanggol mo si Nanay Christy, alam naman namin na talaga mahal na mahal mo yan at kaibigan mo yan. So, hindi, ito, makinig kayo. Si Nanay Christy mismo yung pakinggan natin tungkol sa kanyang statement dito po sa kasong isinampas sa kanila ni OG Diaz
ni iyakin ni Balat Sibuyas na si Bea Alonso. Ito po, Nanay Christy, pasok. Salamat po sa inyo. Tinugtog ba yung rock and roll jingle? Rock and roll, talaga na gusto ni Miss Nads at saka ni At Wating Wating. Wating at ng mga tingaling angels at ng mga eme girls. Okay. Alam po namin na meron kayong hinihintay na tugon ngayong araw na ito dahil kahapon po ay nagsampa ng kasong libelo si Bea Alonso laban sa inyong lingkod kay OG Diaz at sa iba pa po naming mga kasama. Wala pa po akong detalyadong maibibigay sa inyo dahil wala pa po kaming hawak na impormasyon. Hindi pa po namin alam kung ano-ano ba ang nilalaban ng kanyang sinumpaang salaysay kung bakit siya nagdemanda ng kasong libelo. Ito po ay karapatan ng kahit sino. Sino man po ay maaaring magsampa ng anumang kaso laban kanino man. Lalo na po sa aming trabaho bilang mga mamamahayag, ang libelo po o cyber libel o cyberbullying na tinatawag nila ay kakambal ng aming propesyon. Ito po ay parang dila at ngipin magkasama, hindi po maaaring paghiwalayin. Pero napakalayo pa po ng tatakbuhin nitong kasong ito. Magpapalitan pa po kami ng aming mga sinumpaang salaysay para ang prosecution na po ang magdidesisyon kung sino ba ang nasa tama at sino naman ang nasa palig ng mali. Hindi po natin ito mapupwersa, hindi po para sa atin ang maghusga kung sino sa panig namin ni Bea Alonso ang nagkasala. Nasa husgado na po yan, hindi po para sa atin. Hindi lamang po namin matatanggap ni OG Diaz yung kanyang kampo sa pagsasabi na ang amin daw pong vlogs ay ginagawa para lamang magkaroon ng mataas na views at pagkakitaan si Bea Alonso. Ang programa po ni OG Diaz, ang kanyang vlog at ang Showbiz Now na maging ito pong Christy per Minute ay dinisenyo hindi lamang po para kay Bea Alonso. Ito po ay para ibalita ang lahat ng kwento, positibo man o hindi, tungkol sa mga personalidad na tinatawag po nating public figures. At bilang pampublikong figura po sila, ay kami naman po yung nagtatawid ng mga balita tungkol sa kanila. Hindi po namin maaaring puhunanin si Bea Alonso lamang para kumita ang aming mga vlogs. Mali po yun. Lahat ng mga kwento ay inilalatag po namin at depende na lamang po yan sa pagtanggap ng mga personalidad na aming tinatalakay. Ito po ay isang question na gusto ko pong ibato sa hangin. Siguro po maging kayo na mga nakatunghay ngayon ay mahihirapang sagutin, lalo na po ako. Saksi po kayo mga kapatid sa marami at mahabang panahon na ako po ang unang-unang armas nasa harapan at wala sa likuran ng pagtatanggol kay Bea Alonso. Alam niyo po ang kanyang mga pinagdaanang issue. Ako po ang nagbigay ng proteksyon sa kanya. Ako po ang nagtanggol. Kinalaban ko po ang lahat para lamang mabigyan ko siya ng magandang pagtalakay at opinyon. Ito lamang po ang aking katanungan na sana nga po ay masagot ng mga taong gusto kong pag-ukulan ng katanungan ito. Sa dami-dami po ba ng magaganda nating nagagawa sa buhay na ito, na tayo namumuhunan ng ating pangalan, ng ating kredibilidad, ng ating opinyon at maaaring sabihing nakagaganda sa isang personalidad. Yung pong lahat ng iyon, kapag po ba siya ay nakarinig ng isang bagay na hindi niya gusto at masama sa kanyang panlasa, lahat po ba ng ginawang maganda tungkol sa kanya, ng taong nagtanggol sa kanya ng pinakamahabang panahon, ay ibabasura na lamang? Yun lamang po ang aking katanungan na gusto ko rin pong marinig naman. Sabi ko nga, at sabi namin ni OG Diaz, makipagkilala po muna tayo sa salitang maraming salamat po bago po tayo magreklamo. Napakaigsi po ng salitang maraming salamat na dalawang salita yan. Pero may bikig pa sa lalamunan na ating bitiwan. Sana po
bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga taong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal. At dapat ay intindihin ninyo ang aming profesyon dahil kami po ay tagapagtawid at tagapaglatag ng mga balita. Hindi maaari na ang gusto nyo lang ang aming sabihin. Kayo po ay public figures, kayo po ay nabubuhay sa loob ng aquarium. Sabi ko nga at gasgas na ang linya kong ito. Kayo po ay mga isda sa loob ng aquarium. Ang publiko po ay nakatanaw sa inyo. Bawat galaw nyo, bawat ikot nyo, marami pong nakatanaw. Wala kayong maaaring ligtasan. Kaya public figures kayo, wag masyadong balat sibuyas. Pero yung karapatan mo, Bea Alonso, para magsampa ng kaso laban sa amin ni OG Diaz at sa iba pa naming mga kasama, yan ay hindi namin hinaharangan. Pero kung ito ang naging dahilan para busalan ninyo ang bibig, opinyon at malaya naming pamamahayag, ay nagkakamali kayo. Gumawa ka ng maganda, Bea Alonso, patuloy kitang papalakpakan, patuloy kitang pupurihin. Pero kapag ikaw ay nagkakamali at sablay ang iyong ginagawa sa mata ng publiko at sa aming panlasa, ikaw ay aming paaalalahanan at tatapikin. At sabi nga, kayo ang nagdemanda. Ikaw, Bea, ang nagsampa ng kasong libelo laban sa akin, kay OG Diaz at sa aming mga kasama. Ano ang ating sinasabi? We will see you in court. Sa lahat po ng mga agarang nagpadala ng teksto, ng mga positibong post at mga pagtawag kahapon sa akin, pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo nabigyan ng sapat na panahon. Sa mga kasamahang vloggers at reporters na humihingi ng aking panig, pasensya na po kayo. Inilaan ko po ang araw kahapon. Ako po ay dumalaw sa puntod ng aking ina bilang kaarawan niya. Kaya inukol ko po yung panahon ko para kay nanay. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na mga nagtitiwala, nagpapakita ng pagmamahal at suporta. Pakitanggap po ang aking mula sa pusong pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, tuloy-tuloy na po tayo mga Alright, so yan mga kababayan yung statement ni Nanay Christy Permin. Napaka-cool. Gustong-gusto ko yung yung mga binitawan ni Nanay Christy, napaka-cool. At talagang relax na relax. Eh paano ba naman kasi yan ang sinasabi natin eh. Kayong mga artista, sabi nga Nanay Christy, nandiyan kayo sa aquarium. So ang dami nakatingin sa inyo. Ngayon, kapag nakita mo yung maganda kayong ginagawa, binabalita nila. Tuwan-tuwa kayo. Ngayon, pag may pangit, gusto nyo, hindi sasabihin, hindi babalita. Eh, kapag ganyan, kung gusto mo pa na maganda sasabihin sa'yo, at ikaw ay magiging balat sibuyas at masyado kang magiging iyakin, okay na lang mag-artista. Kasi public figures kayo eh, hindi talaga kayo makakaligtas. Parte yan ang pinasok ninyong trabaho. Kaya cool na cool si Nanay Christy. See you in court. Sabi niya kay Bea Alonso. Kasi kung tutuusin, alam niyo. Sinabi lang ni Nanay Christy ito. Sinabi niya rin sa akin sa kanyang text message sa akin. Tataka lang daw sila ni OG. Bakit ganun yung ginawa ni Bea Alonso? Instead of thanking them. Kasi kahit kailan daw, hindi man lang nagpasalamat itong si Bea Alonso sa kanila eh. Sa pagtatanggol ni Nanay Christy, hindi man lang daw nagpasalamat. Hindi marunong magpasalamat itong artistang ito. Tapos may lakas pa ng loob na magsampa o magdemanda. So, ito mga ganitong klaseng artista mga kababayan. Pasensya na po kayo sa mga fans ni Bea Alonso. Naku, wala pong hindi po gaganda ang inyong career. Actually, so totoo lang, sabi nga ng iba, palaos na eh. Laos na eh. Sabi nga ng iba, kaya siguro nagsampa ng kaso kasi laos na eh. Gusto lang magpapansin eh. Kaya hindi tayo nagtataka bakit ganito nangyari kay Bea Alonso kasi hindi marunong magpasalamat. Noong mga panahon na talagang tinitira siya ng ilang mga columnist,
isa si Nanay Chrissy sa nagtatanggol kay Bea Alonso. Pero wala man lang daw silang narinig na salamat, Nanay Christy. Salamat, OG. Tapos ngayon, may lakas pa ng loob na magdemanda. Baka kapal na mukha. Kaya mga ganitong artista, no wonder. Ewan ko, wala na, palubog na to, palubog na to, Well, anyway, yun lang mga kababayan. Gaya ng sinabi ko, maikli lang itong pag-uusapan natin. Pinarinig ko lang sa inyo yung statement ni OG at statement ni Nanay Christy at dito man kay Bea Alonso. Masasabi ko lang, kung ikaw ay balat sibuyas at kung ikaw ay iyakin, tumigil ka na sa pag-aartista. Yun lang masasabi ko sa'yo. Tumigil ka na sa pag-aartista.